biyaya ng bawat isa na inilaan na kami po ay patuloy na mag-aral at magsama-sama po patungkol po dito sa aming lesson. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagkakaisa at ang presensya ng Banal na Espiritu na magbigay po sa amin ng unawaan upang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon po kami ng pangunawa kung paano po namin haharapin yung mga susunod na mangyayari patungkol po sa tinatahak ng bawat iglesia, ay maging larawan po, Panginoon, kung paano po na-inspired si Nehemiah sa mga problemang nararanasan. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko po na ikaw po ang patuloy na kumilos sa gabi ito. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, maraming salamat po sa bawat isa sa gabing ito at nilog naman na tayo ay nagkasama-sama. Okay, doon sa ating pong pinag-aaral na Book of Nehemiah, na kung saan hinipo ng Panginoon si Nehemiah upang ipadala o pumunta, bumalik sa Jerusalem. At ito yung tinatawag na wall as protection sa temple o sa city. At dito, gumawa siya ng plan, nag-pray siya and everything. But somehow, doon sa ating tinalakay nga na sa kanyang ginagawa o sa kanyang plano, meron niya tawag na opposition o may sumasalungat, no? Unang-una nga, yung tinatawag na sa labas o yung mga ayaw pumayag o yung hindi nila kapwa Hudyo. Then pangalawa yung nasa tinatawag na loob, no. But somehow ito nga yung ating pinag-aaralan, no, na sa bagay na yon, of course, naroon yung panalangin do sa mga tumututigsa at yung tinatawag na action at motivation para sa mga gumagawa. At yun po yung isa sa dapat po makita ng mga tagapanguna. Okay, we will go dito sa chapter 5. Now, I'm going to read dito sa Amplified Bible, no, o Amplified Version na sa ating pinag-aaralan, no. Sabi po dito sa verse 1, no, Nehemiah chapter 5. Now, there was a great outcry of the poorer people and their wives against their Jewish brothers, to whom they were deeply in debt. For there were some who were saying, "We, along with our sons and our daughters, are many, therefore allow us to get grain, so that we may eat and survive." There were others who were saying, "We are mortgaging our fields, our vineyards, and our houses to buy grain because of the famine." There were also others who were saying, "We have borrowed money on our fields and vineyards for the Persian king's heavy tax. Now our flesh is the same as that of our brothers, and our children are like their children. Yet here we are forcing our sons and our daughters to be slaves, and some of our daughters are forced into bondage already, and we are powerless to redeem them because our fields and our vineyards belong to others." Then I was very angry when I heard their outcry and these words of accusation. I thought it over and then challenged the nobles and the rulers. I said to them, "You are exacting usury or excessive interest from your own brothers.
So I held a great assembly to confront them. I said to them, according to our ability, we have redeemed or purchased back our Jewish brothers who were sold to the Gentile nations. Now, would you even sell your brothers that they might be sold to us? Then they were silent and could not find a single word to say. So I said, what are you doing is not good. Should you not walk in the fear of our God to prevent the taunting by the pagan nations, our enemies? And likewise, I, my brothers, and my servants are lending them money and grain. Please let us stop charging this interest. Please give back to them this very day their fields, their vineyards, their olive groves, and their houses, and also 100 part of the money, the grain, the new wine, the oil that you are lending them. Then they said, we will give it back and not require anything from them. We will do exactly as you say. Then I called the priests and took an oath from them that they would act in accordance with this promise. I also shook out the front of my garment and said, so may God shake out every man from his house and from his possessions who does not keep this promise. Like this may he be shaken out and emptied. And all the assembly said, Amen. And they praised the Lord. Then the people acted in accordance with his promise. So yan po yung nangyari, no? Na kung saan dito alam po natin, no, na yung mga gumagawa, meron silang kabigatan na kung saan ito ay kanilang inilabas o sinabi o sinalita, no? Na kung saan ay merong bagay na hindi maganda. Tawag natin ay yung injustice, no? Na kung saan sila ay nalubog sa utang. So before we go on sa ating discussion, no, let me read yung Exodus 22:25. Sabi ng Panginoon dito, if you lend money to me, of my people among you, who is poor, you must not act as a creditor to him. You are not to charge him interest. In Leviticus 25, verses 35 to 38, it says, now if your countryman become destitute and cannot support himself among you, then you are to help him as you would a foreigner or stranger, so that he can continue to live among you. Do not take any interest or profit from him, but fear your God, that your countryman may live among you. You must not lend him your silver at interest, or sell him your food for profit. I am the Lord, your God. So yan po yung sinabi ng Panginoon regarding doon sa pagpapahiram sa tinatawag na kapatid. Ayan po. Okay. Dito po sa ating nabasa, no, na merong tinatawag na pagkakautang yung mga gumagawa doon, na ito yung nagiging concern, na nagiging kabigatan. Kasi nga dapat ang manggagawa dapat meron siyang joy o meron siyang galak in doing something for God, no, or doing something for the Lord. Ngayon dito, yung mga gumagawa ay merong tinatawag na concern o merong kabigatan. And that yung kanilang number one concern, of course, is yung food
na kung saan they compromise yung sa tinatawag na borrowing o lending, yung pangungutang for them to survive. Ayan po. At yan po yung isang nangyari sa kanila, no? Now, I want to get from you sa inyong tinatawag na input regarding dito sa ating narinig o aking binasa. Your commentary, please. So, let me hear from you. Anybody? Sa tinatawag na bagay na to, yung usury o yung excessive interest, we call it yung tinatawag na 5-6. Ngayon, bilang namumuno sa iglesia, mayroon bang gumagawa niya sa inyong iglesia? Speak out kung meron and give your comments. Meron bang gumagawa? Dito po, wala po. Wala po. Sa Bawan po, wala po, Pastor. Opo. Sa mga iba, wala kayong kwan? Alam? Sa Langilan po, Pastor, wala naman po. Okay, that's good. Sa Gentry po, wala rin po, Pastor. Okay, that's good. Wala din po sa amin, Pastor. Okay, that's good. So this is not parang that's not kumbaga sa kwan though na merong problem do sa kay Nehemiah, but sa inyong nararanasan is wala naman. Ay, yung mga lumalapit na membro na inuutangan kayo, meron ba? Opo. O meron ba mga nangungutang sa simbahan na alam ninyo? Inuutangan yung kapwa membro? Meron po. Oh. So, ano ang solution doon? So yung ating pinag-aaralan ngayon is yung real life, no? Yung real situation. Kasi hindi maiwasan niya sa iglesia o sa simbahan. Ngayon, ang kuwang ngayon is ano yung mga hakbang na ginagawa po natin. Parang to check yung mga ganong kwan bagay. Kasi isa po sa mga problem dito yung kwan nagiging habit na yan eh. That's one of the problem. So dito si Nehemiah no he tackled yung tinatawag na evil no na kung saan of course yung tinatawag na greediness ito po yung problem no so let me read yung kwan dito no yung commentary no sabi dito no chapter 5 describes the economic injustice among the Jewish people. The rich and powerful were oppressing the poor by making them mortgage their property. This means that many had to give over their land to the wealthy and then borrow money at extremely high interest rates just to buy food. In some instances, the poor were being forced to give their children as slaves to keep from starving. Nehemiah was furious and publicly controlled this injustice. So yan po yung isang bagay na kung saan
yung tinatawag na injustice na nangyayari, no? Na yung mayayaman o yung nakakaangat, they are taking the advantage sa mga mahihirap. So yan po yun. On the other hand naman, yung habitual, kasi hindi tinatawag na borrowing o yung utang. Actually, tawag dyan curse yung pagkasumpa. Kasi kung ating pumabasahin sa Deuteronomy, di ba? If you obey the Lord your God, ibig sabihin God will going to bless you. But if you disobey, then you will have the curse. So kaya nga, yung tinatawag na utang is a result of tinatawag na disobedient So yun po yun. If we really make God our source, then He will make a way. Of course, to give you employment or income or good idea. So there's so many ways yung tinatawag na to have this income, no. So kaya dito atin po makikita, no, na kung saan yung tinatawag na pangungutang, yung panghihiram, hindi, I should say, hindi pa yan, is not good, no. Kaya ba dito sa nangyari na to, na kung saan si Nehemiah, na nakita niyo yung tinatawag na injustice dito, no, that the wealthy are taking advantage of the poor. At alam naman natin, no, na kung saan dito sa ating binasa sa Exodus at saka sa Leviticus na sinabi na kung saan dapat wala tinatawag na interest, no. Yan po yung bagay na kung saan ito po yung itinuturo. Bali dito na kung saan bilang mga tagapamuno na you see to it that there's no injustice happening sa loob ng iglesia, and that mayroong tinatawag na tamang tinatawag na treatment to everyone. Okay? So do you have other comment regarding dito sa ating tinatalakay na ito? Regarding sa usury or regarding dun sa injustice na nangyayari na nangyayari sa time ni Nehemiah in building the wall. Do you have any input or comment regarding this? Ano lang, observation lang, Pastor. Observation. I do believe naman ito, frequent o nangyayari din naman sa iglesia pagka may ganong sitwasyon. Hindi man pinatutubuan, pero nagiging dahilan yun para diba, na yung isang tao o isang mananampalataya hindi na magsimba. Kasi for example, humiram, hindi na ibalik yung hiniram. Tapos yung hiniraman, ipinamalita na ng hiram. Ay yun ang isa isang bahagay na nahihiya ngayon yun ang hiram. Or in other ways naman, na nahihiya na yun ang hiram dahil hindi niya maibalik yung hiniram niya. So sa ganun, yung sa loob ng church, yun ang scenario Pero I do believe yung pagpapatubo o yung pagbibigay ng tubo ay hindi nangyayari. Kung mangyari man, very remote o hindi pangkaraniwan. Pero ang pangkaraniwan, yung magkakapatid sa Panginoon na nagkahiraman na na nagkakahiyaan dahil hindi na ibalik o kaya pinamalita, no, na ito nanghihiram at hindi na ibalik. Yun na lang usually na nangyayari, na hindi tama yung sinasabi ni Pastor William na hindi natin dapat hindi bigyan ng pansin, kundi bigyan natin din ng tuon paano ma-address para yung kapatid na nanghiram ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon at hindi matigil dahil lang doon sa bagay na hindi niya naibalik. Yung ganun ba So yun po yung yung observation ko na nangyayari sa loob ng church kapag ganyan, magkakaroon ng hiraman na hindi na ibalik. Pero hindi po, wala po akong nabalitaan na nangyayari na na nagbibigay o nanghihingi ng malaking tubo yung
yung nagpahiram o isang kapatid na nagpahiram. Kundi yung nga lang, dahil siguro masama rin ang loob, ichinismis lang. yun ang nagiging isang problem o dahilan din para hindi na, ibig sabihin, siyempre napapahiya yung nanghiram na hindi nagbalik. So hindi na siya minsan, yun ang nagiging dahilan na hindi na siya magsimba o umattend ng gawain. Na yung nga po, kinakailangan i-address din natin bilang mga lingkod tayo ng Panginoon para hindi maging ganun yung maging damdamin ng bawat isa. So yun po, yung isang observation ko po yun. Okay, thank you po, Pastor Paig. Maganda po yung inyong shinare na yan nangyayari sa iglesia. Okay, meron pa po bang mag-share? Pastor William, sa amin po, sa Bawan may nangyari pong ganyang case na isang pamilya talaga lumipat ng ibang church. Kasi nakapangutang siya ng malaki sa cooperative na ang ginamit ay yung pangalan ng isang pastor po. Pastor sa Bawan. Ngayon, ang mahirap po doon, ang sinabi nitong nangutang ay bayad na siya. Samantalang yun pong pastor ay naglilista ng pagbabayad sa kanya. Tapos siya ang nagbabayad sa co-op. Dumating po yung time na, ang laki pa po 14,000 or 17,000 yung balance na hindi binayaran ng nangutang. Ay ang ipinamamalita ay bayad na, ay hindi naman po bayad hanggang sa sila po ay lumipat ng ibang church. Family po yun. Tapos yung kapatid na kanilang kapatid na isang pamilya din, lumipat na din po. Yun po yung nagiging problema. Kaya po, katulad ng sinabi po ni Pastor Paeng, kapag nakapangutang, hindi na magsisimba at minsan pa ay lumilipat ng ibang church. Kasi meron po dito kasi ng mga church na hindi nagtatanong sa pastor na pinanggalingan kung bakit lumipat. Meron po kasi ditong ibang church na kapag kasi naranasan ko po yun nung kami po ay nasa Levites pa. Kami po ay, ilan po kaming nag-church sa isang church. Ngayon ay, nung sa padalwa pong attend namin, ay tinanong kami ng pastor kung alam ng aming pastor na kami ay nag-church sa kanila. Kasi church ethics daw po yun, na kapag sa padalwa at nakita pa nandoon na nagsisimba, ay kinakausap po yung pastor. Pero yung pong nilipatan ng member din sa amin, na ngayon nasa ibang church, ay hindi po nagtatanong yung pastor. Sa kanila po okay lang na tanggapin yung mga dumadating sila. Hindi po sila nagba-background check. Yun. So, at isa pa po dito sa Bawan, ako po may experience din ganoon na talagang umabot na ng napakatagal na panahon na hindi po talaga nagbabayad. May mga ganun po kasi ang sinasabi nga po bayad na, hindi naman po nakakabayad. Okay lang po sana kung magkano lang Ay, hindi, ang nangyayari po, hindi, okay na lang, bigay na lang. Ang tawag sa ganun, hinahayaan na lang at inire-release na lang po sa pagkakautang. Ganun na lang po ang nangyayari. Sige, nire-release ko na lang, bigay na lang yun. Parang ganun po. Tama po yan. Okay. Okay, thank you po, Pastor Cory, sa inyong input, no? Okay. Bali, kumbaga sa yung mga tumanggap na ganyan na iglesia, no? Of course, sa kanila lilipat yung problema. Okay, meron pa akong mag-share. Ano lang po, tanong. Sige po. Dito po sa chapter 5, verse 10, sabi po dito, I also with my brethren and my servants, I'm lending them money and grain. Please, let us stop this usury. Sa palagay po natin, previously ito nangyari kay
Nehemiah o yung ding panahon na yon? Kasi dito po, kasama siya sa 10. I also with my brethren and my servants, I'm lending them money and grain. Tapos dito po, please let us stop. Ibig sabihin, kasama siya. Let us stop. Yung This- kompo, yung let us stop, dito sa akin po, let us stop charging this interest. Yung excessive interest. Opo. Yung pagkuha na, sabihin mag-lend ka pero walang interest dapat. So ibig sabihin, dito po na sa nangyari, kasama po siya si Nehemiah. Opo, yung kwan, yung stop doon, isibihin yung interest lang. Okay. Si Nehemiah kasi nagpapahiram siya eh, di ba? Yung Opo. susunod na kwan yung kanyang patotoo. Opo. Kasi ang inaano ko po dito, yung mga ruler ay yung mga nobles nakinig sa kanya eh. So ibig sabihin, noong mga panahon noon ay ang pagkakaunawa ko ay parang magmula ngayon parang ganun eh. Sige, wala na 'yan. Alisin na natin 'yan. So ibig sabihin yung mga nakinig sa kanya. Pero ang sabi ko nga, kung walang integrity si Nehemiah, yung mga nobles hindi makikinig sa kanya eh. Ibig sabihin, di ba po, kung halimbawa na ibig sabihin itong mga bagay na ito ay possible na hindi alam ni Nehemiah na kung saan doon na lamang niya nalaman doon sa pangyayari na yun, yung sitwasyon na hindi lamang pala yung wall ang dapat itayo o nung pumunta siya na dapat itayo, marami pa siyang nalaman patungkol dito sa mga panggigipit, doon sa mga sobrang pagpapautang na may mataas na tubo. So yun din po ang nalaman ni Nehemiah na kung saan minsan din po sa mga churches, minsan nalalaman ng pastor kapag medyo mainit na yung yung both parties, yung nagpautang at saka yung umutang. Pero noong una, walang sumisingaw, walang nangyayari. At ilan lamang ang nakakaalam, minsan hindi alam ng pastor eh, o yung associate pastor hindi din alam, o hindi din alam nung ibang nasa leadership. Malalaman na lamang kapag minsan hindi na umattend o nawala na. So doon lamang nalalaman eh. Kaya sabi ko nga, yung mga issue na inabutan o yung nangyari kay Nehemiah, nadagdagan pa eh. Hindi lamang yung talagang parang mission na pinunta niya doon. Kung hindi deeper than that, marami pa siyang nalaman. At ang pinakamaganda po nito ay na-address yung problema, yung internal problem na kung saan itong mga nobles, yung mga mayayaman, nakinig po sa kanya. So yun lang po. Salamat po. Okay, thank you, Pastor Romy. No? So bali na-check niya dito yung tinatawag na injustice in a form of yung usury nga na nag-charge sila ng interest na kung saan it's contrary yung sinasabi ng Panginoon sa Exodus nga tsaka sa Leviticus na kung saan is wala dapat interest ang kukuliktahin, no? At yan po yung nagiging isang problem sa iglesia, no, na kung saan yung relationship is naapektuhan because yung tinatawag na borrower at saka lender na kung saan yung nangungutang na hindi nakakabayad, yun nga po yung na nangyayari at it creates a problem, no? So, yun bale. Okay, meron pa ba? Before we go sa second part.
Pastor, tanong lang po. Opo. Paano po yung hindi naman po excessive yung interest ng hiram pero hindi po nagbabayad? Especially kung medyo malaki po yung hiniram. Bilang Kristiyano, of course, as much as possible, ayaw nating dumaan sa legal or sa mga drastic steps. Kaya lang ano po yung, hindi ko malaman kung ano ang proper way para po ang isang nanghiram, especially kung ito ay, yung iba ay pastor na, yung iba ay mga Kristiyano, pero talaga hindi po nagbabayad, ayaw magbayad. What should be our attitude, our actions, or kasi kung medyo malaki po ang hiniram ay hindi naman po pwede po siguro na basta na lang sabi o hayaan mo na kasi medyo ano po, sizable ang magiging effect nun sa standing or sa financial standing ng panghiram. Medyo is it unchristian kung ipadadaan mo sa legal collecting agent o sa sheriff or sa ano? Yun po ang tanong. So dito kasi sa case kasi ni Mayo, of course, he is after justice, no? Ngayon, with regards to justice, we deal with the law. Ayan po dito is kasi kumbaga sa kinausap niya verbally, kumbaga sa yun ang unang steps. At yung maganda nun is nag-hid sila sa kanyang tinatawag na summoning. I believe siguro, sa sunod siguro is maaaring ikuan siguro nila mga scripture, kung ano yung sabi ng scripture regarding to that. No? Pero yung kumbaga sa kasi pag meron ganyang issue, meron tinatawag na legal hold. Ibig sabihin, yung nangutang, walang blessing sa kanya Kasi meron siyang legal hold. The enemy, kumbaga sa open siya sa enemy. So kasi sa spiritual realm, ibig sabihin, yung ating tinatawag na effectiveness, pag may issue tayo spiritually, merong legal hold ang enemy para pumasok at yan ang po yung problem. Kaya isibihin doon sa na-raise na concern o problem o na issue ni Pastor Frankie, actually that's really difficult. Pero yung isa sa ako nga dito yung tinatawag ng legal action to bring justice, no? So yun po yung bali to make the person accountable o responsible doon sa kanyang ginawa na kung saan kumbaga sa dapat mananagot dapat siya. So yun, that's the way I see things. Ngayon ang dito is ipupurso mo ba yung legal action na yun? That's the question, no? Kailan dapat ma-apply yung tinatawag na mercy. So alam natin ang law, dalawa kasi ang law, yung tawag nilang letter, and that is the legal side, at saka yung tinatawag na spirit. Yan yung tinatawag na grace, no? So that's the way things kung how you will see and how we look over the matter. Okay? So yun lang po yung aking makukunin, Pastor. That's a difficult situation. Mahirap po yan, no? Thank you po, Pastor. Kung gusto mo makulong yung tao, ipakulong para mabigyan ng lesson. That's hard. Kumbaga sa kanyan, ngipin sa ngipin. So yun po yan. Ano lang din po, parang observation din. Sige po, Pastor. Opo. Parang parang mabigyan ng clearer na pananaw patungkol po dyan, no? Totoo po yun, lalo na kung malaki yung
na i-release mo, malaki yung bagay na naibigay mo. No, mahirap po talaga yun na parang hahayaan mo na lang ba. Pero yun nga, yung nabanggit ni Pastor William na dalawa kasi yung law dalawa yung pinatutungkulan niya, isang letter, pwede mong gawin, at yung spirit. Kaya sa atin kasi parang di ba, parang isipin natin, napaka-unfair. No, na Kristiyano ko, tapos pagka nangutang, wala na. Pero yun nga ang doon nagdi-deal ang Lord Sa akin based sa experience ko. Kaya may mga nanghihiram sa akin, yung kaya kong ipahiram na bayaran man o ako hindi, i-release ko. Yun ang ko po, yun ang sa akin. Kumbaga, pag may nanghiram sa akin, yung kaya kong ibigay. Yun lang ang kaya kong ibigay. Yung bagay na amount na kaya kong ibigay. Ngayon sa akin, ibalik niya yun o hindi, nasa kanya yun, wala sa akin. Minsan mahirap, dumatating ang sitwasyon, kapag inisip mo at iniipon mo yung mga nahiram sa'yo, parang luging-lugi ka. Pero sa Panginoon kasi walang kalugihan. Yun ang point ko lang po. Kaya nga sa atin, kung magpapahiraman tayo, yung ipapahiram natin, no, parang yung bayaran ka o hindi, yung tanggap mo. No? Yun po yung yun ang view ko sa bagay na ito. Kasi mahirap talaga po yun. Mahirap yung sitwasyon Parang, kumbaga nga, parang naging mananampalataya, tapos parang sa ganyang sitwasyon, parang, parang asan ng justice. Parang ganun minsan No, parang asa ng pagbabalanse ng bagay-bagay. Ikaw, pinahiram mo kasi gusto mo makatulong, gusto mo maanuhan siya, gusto mo, ibig sabihin, dumating pa rin siya sa Panginoon. Yun ang mga natin, point of view natin. And then, ito yung ginawa sa'yo. So, medyo napakabigat. Kaya nga po, yun isang bagay na ina-apply ko sa sarili ko. Kung may lalapit sa akin, manghihiram sa akin, yung kaya kong ibigay. Ngayon, kung bayaran niya o hindi, nasa sa kanya na yun, wala na sa akin yun. Kung ibalik niya, salamat sa Panginoon. Kung hindi, salamat din kasi ang Panginoon magbabalik. And totoo po yun. Binabalik naman ng Panginoon na hindi man sa amat na nahiram sa'yo, pero in other ways na biyaya ng Panginoon. So yun po yung isang bagay po. So thank you po. Maraming salamat po, Pastor Paeng, sa yung input, no? Totoo po yan. At mangyayari po yan, no? Na ang Panginoon na magbabalik, no? Sabi dito, yung Proverbs 28 verse 27, he who gives to the poor will not lack. So yung pautang, bali lumalabas na bigay mo na. Sabi ganun you will not lack. So hindi ka magkukulang o hindi ka kukulangin. So ayan po. Meron pa ho ba? Ako lang po, magdadagdag lang po. Sige po, Pastor. Ang kagandahan lang po dito sa mga kausap ni Nehemiah ay meron silang tinatawag na common ground na kung saan kapag ka ang pinag-uusapan ay Diyos ng Israel, nakikinig sila. Ibig sabihin, kasi sabi po dito sa Nehemiah chapter 5 verse 9, then I said, what you are doing is not good. Should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies? Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, yung mga ginagawa ninyo ay hindi tama. Wala, sabi, hindi ba kayo natatakot sa Diyos natin? Parang gano'n hindi ko naman po sinasabi na yung iba ay hindi ginagawa yan. Kanya lamang, ito lang po ang maganda sa mga Hudyo na kung saan pagka ang pinag-usapan nila ay yung Diyos ng Israel, takot sila O kaya meron silang tinatawag na irreverent doon sa Diyos ng Israel na kung saan para bang naliliglig sila na, oo nga pala. Kasi yung Diyos nga pala ng ganito. So ibig sabihin, hindi ko naman po sinasabi na ang iba ay hindi ganon. Pero
di ba dapat ganun din ang gawin natin? Kasi extended tayo eh. Tayo ay adopted son ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung ano yung Diyos ng Israel, yun din ang Diyos natin. Ngayon, dapat dito din sa atin na, ibig sabihin, hindi ba tayo natatakot sa Diyos na tayo ay may kinuha at alam nating yan ay hiniram natin maliwanag. Ibig sabihin, kailangan pa ba nating dumaan sa law of the land para ibig sabihin ibigay ko yung dapat kong ibigay kasi hiniram ko ito eh. 'Di ba? 'Di ba dapat tama na yung ano eh, yung nag-promise ako sa Panginoon eh na ibibigay ko ito eh. Parang ganun ba na hindi na dapat pwedeng o hindi na dapat magmamakaawa pa yung kapatid o ganito o dumaan pa tayo sa demandahan kasi hindi maganda. Eh simple. Para bang ano yung oo tama kasi hiniram ko ito eh. Ibig sabihin may consequences ito eh. Para po bang ganon, ibig sabihin kung papaano po na naniwala itong mga nobles at yung mga nagpautang kay Nehemiah dahil pinag-usapan nila na yung dapat matakot tayo sa Diyos eh. Dapat the same way din yung ganito na i-ano natin eh, na i-apply natin eh, na bilang ako nire-respeto ko yung Diyos sa sinasamba natin ay para ko maipakita na ako ay naniniwala at ako ay takot sa Diyos ay sige, ibabalik ko. Parang ganun po, no? So, salamat po. Okay, maraming salamat, Pastor Romy. Meron pa akong dagdag o pampa? Sa akin, pwede pong magtanong. Sige po. Masama po bang maningil sa utang? Pagka may nangutang sa atin, masama po ba singilin yung utang? Lalo po't kapatiran ang nahiram. Naniningil dahil kasi baka nagkaroon ng amnesia yung nakautang o nakahiram. Opo, masama po bang maningil? In my opinion, hindi po kasi meron siyang kinuha so dapat lang na dapat nga hindi nga dapat sisingilin siya, dapat lalapit sa iyo eh. Dahil siya yung nangangailangan before. So siya yung meron niya tawag na responsibility, dapat siya yung lumapit. Thank you po. Yung mga iba kasi sinasadya na, intentional. So, okay, meron pa ba? Sa akin, Pastor, may isi-share ko lang yung akin pong naranasan, personal. Sa church kami sa Marikina pa. So, isang ano po na mayroon pong kaming kapitbahay na may hanap buhay na mga kakanin, lahat po na uri ng kakanin. At lumapit sa akin, although nag-simba sila, pero mga 3 times siguro, at doon kami kumukuha ng ano sa kanila, yung mga pagkain pag may ano ng church. At biglang lumapit sa akin na ihiram ng kasi may volume of order siya. So humiram siya ng ano, maliit man lang, nasa 10,000. At nung panahon na yon ay maganda po ang hanap buhay ko pa, year 2000. Ay nandun po yung madali po na naibigay ko sa kanya. Dangan nga lang nung pagdating ng ano na bayaran ay ano po hindi na pumupunta sa church. Ngayon ang nangyari ay okay naman dahil sa pakiusap namin mag-asawa at pinaliwanag namin na sa amin naman po sa panghiram hindi katulad ng lending na marami pa pong hanapin sa inyo at nangailangan pa ng collateral. Sa amin ay laway lang, kumbaga sa nagbigay kami para makatulong. Akala namin na maibalik ninyo. So, nung time na kinausap namin, medyo nagmamatigas pa dahil wala rin siguro pangbayad na
ginagamit nila yung kanilang mga ibang tubo at nandun sa ibang bagay, hindi nabayad sa amin. Pero nung time na pangalawa naming harap at sinabi namin na kung hindi po kayo makapagbayad, mag-usap tayo doon sa barangay. Ngayon po ay hindi naman ibig sabihin na ang gusto lang namin na may mamagitan sa atin kasi hiniram ninyo at dapat maibalik. So yun po ay nakausap namin. Yung time na yun na sinabi namin na mag-ano sa barangay, ay bumalik po silang mag-asawa na nagsabi na ano na lang po nila, hulog-hulugan na lang. So dahil nasa may puso po tayong ano, ay nandun po yung pinagbigyan namin na although 10,000 buo binigay namin, pero naging hulugan sa ano, pero umabot siguro ng 6 months bago nila nabayaran. Pero at least na ibalik po sa amin. Yun po ang pinasalamat ko rin sa Panginoon na sa ganong sitwasyon ay hindi po kami naging naggipit sa kanila dahil nagkataon din na medyo maluwag ang aming pong hanap buhay. Yun lang po, Pastor, sa personal experience ko. Okay. Maraming pong salamat, Pastor Paul. No? I believe yung inyong mga senior, no, it will be helpful sa bawat isa po sa atin na kung saan is we look yung mga nangyayari sa loob, yung we look do sa mga tao na yung mga nanghihiram na yan o mga nangungutang. Kasi yung minsan nagiging habit na. At yan po yung nasisira yung relationship, yan po yung sumisira sa iglesia, no? Yung may mga tinatawag na irresponsible people na gumagawa niyan na makawal lang. Hindi actually, kaya sila nanghihiram hindi dahil sa pagkain eh. Kuminsan sa kapritsuhan na o sinatawag na ano ba yun, para yung kanilang lifestyle ma-support. Now, sa Deuteronomy chapter 15, ito po yung isang bagay na nabanggit siguro na ni Pastor Cory kanina, senior niya, no? Let me read yung Deuteronomy chapter 15 verse 1. Sabi po dito, no? At the end of every 7 years, you shall grant a release or remission or pardon from debt. Sabi sa verse 2, this is the regulation for the release. Every creditor shall forgive what he has loaned to his neighbor. He shall not require repayment from his neighbor and his brother because the Lord's release has been proclaimed. Ito yung nabasa ko kasi kasama din ako dyan sa mga nautangan before sa Saudi Arabia. Kasi siyempre pag magandang company mo, kumbaga sa they will come to you. At mahirap kumbaga sa kanya, kumbaga magsabi ng hindi, wala o something na gano'n. Kasi if you really have, isipin, kumbaga sa kasi mga iba, hindi sila papayaram kasi sinasabi na maraming gastusin. So lahat ng mga excuses they will throw. Ibig sabihin doon, kahit na meron silang capability, they will not do it. Hindi sila magpapayaram. So, of course, ikaw, leader ka, tagapanguna ka, alam mo, binibless ka ng God. So, you share your blessing. Ngayon, may mga nangungutang na ganon. So, kaya, when I read this one, so, I simply, kumbaga sa decided to go with the scripture. Alam niyo po ba, it will bring you also release, no? It will release you na kung saan kasi pag nautangan kasi isipin parang kuwan ka doon sa person na nangutang sa iyo, parang isipin na yung na-open o ayaw mong kausapin o na-apektuhan yung relationship eh. Pero nung ginawa ko ito, I began to talk to the person, we connect, in-erase ko na kumbaga everything na ni-restore na. Totoo na ang Panginoon na nagbabalik. Totoo yan. Kasi unang-una, isibihin, yung health mo, magiging masaya ka uli. Kahit nakasama mo yung tao na yun, o mo siya, because you release that person. So,
So, on the other hand, isibihin yung balik ng Panginoon, it comes in many ways, no? Sinabi ni Pastor Paing kanina, it would be your health, maganda yung promotion mo sa trabaho, something na sa family mo that it comes in. Kaya, ibig sabihin, the Lord is giving you the repayment, eh. Now, kumbaga sa kwan, justice is being restored. Ang Panginoon ang gagawa din ng justice, no? This is what I've learned. Isipin sa mga lumalapit at of course, yung mga iba, sabi nga ni Pastor Paing kanina is pag may lumapit, alam ba, na nagigipit, especially pag pagkain, no? Isang binibigay mo na o pinapakainin mo na or just go dun sa mga bagay na pag hindi niya babayaran, hindi sasama yung loob mo. That's the way. Pero isibihin, as long as your hand is open, isibihin na the Lord will put something in your hand. So the thing is, wala kang dinadala sa iyong heart. Isibihin, wala kang sama ng loob. Kasi babalik naman yan in some other way, in some other form, no? Hindi lahat, kumbaga sa kwan, ang kaligay ng tao is pera, no? Mahirap pag-usapan ng pera, no? That's really a problem sa iglesia, no? Na kung saan, ito nga, we need to, kumbaga, open our eyes na we see to it na mayroong justice na nangyayari sa ating sinasakupan at yung tinatawag na mga greediness na yan o yung mga tinatawag na pagkasamantala is na check natin, no? Para sa ganun na preserve yung tinatawag na unity, yung peace, nagkakaroon ng magandang relationship sa ating iglesia because this is important, no? We want, kumbaga sa kwan, yung peace katulad din ni Himaya, he wants peace sa mga gumagawa for the wall na build siya. So kinakailangan maintain yung unity, yung peace. At the same time, yung na-address yung tinatawag na issues, yung problem na puputol yung tinatawag na evil. Ito po yung isang bagay na titignan po natin, no, na kaya nga ibig sabihin yung mga nakakautang sa atin pag matagal na, more than 7 years, i-release na po natin yan for us to have the joy. Ipanalangin natin sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon yung mayan, ibig sabihin. That's the way yung sinabi ng scripture for you to have peace. So yun lang po yung aking kwan. Mahirap gawin, pero kumbaga sa pag nagawa mo, merong kapalit. Kaya yung bagay na yun, no, na nagawa ko is it gives me release. Just like the first time I give my tithe, no, nung nagbigay ako ng tithe, it gives me joy. Yung po yun. Sibin, parang nakikita mo sa human mind, merong nawala sa iyo. Pero on the spiritual realm, yung, it gives you joy. Meron kang something na na-release. Parang pakiramdam ko during that time is yung sumasakit ng ngipin, nabunot. Nawala yung meron something na nawala, no? You have peace during that time. So ito po yun ating inaaral, no, na kung saan ibig sabihin na si Nehemiah, he was able to address yung problem para do sa gumagawa. Ibig sabihin yung kanilang objective, yung kanilang goal na ma-build yung wall ay magpatuloy, no? So ito yung isa sa mga nag-arise during that time, and he was able to handle yung sinatawag na situation, yung mga wealthy, yung mga noble, nag-heed sila doon sa sinabi ni Nehemiah, no? Ito po yung maganda, no, na kung saan ibig sabihin nagkaroon sila ng takot sa Diyos sa kanilang ginagawa. Kaya nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom, at yung kanilang ginawa at nag-give way sila, kinancel yung tinatawag na debt, isinoli yung mga ari-arian, yung mga property, at yung sinilihan ng tinatawag na yung sabi nga, they called the priest and took an oath. Yan, nag-oath talaga sila for you to be serious, mag-oath kayo sa Panginoon. At yung kanilang ginawa, no, so it means they are serious, they mean it, no. Then sabi dito, then I called the priest and took an oath from them that they would act in accordance with this promise. So ayan po, no. So dito atin po makikita, no, yung what God is doing to preserve yung unity. Maraming salamat sa Panginoon. Okay. We have 5 minutes more, no. Let us pray.
Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami nga po, Panginoon, Lord God, ay iyong dinala, Panginoon, Lord God, sa situation, Panginoon, ni Nehemiah, sa mga iglesia, Panginoon, Lord God, na kung saan, Panginoon, na mayroong mga problem na nag-arise. Maring hindi ganito, Panginoon, ang situation kay Nehemiah. Exactly, but we pray, Panginoon, that in every churches, Panginoon, na ma-preserve, Panginoon, ang unity, magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan, ma-restore, Panginoon, ang relationship, Lord God, na kung saan, Panginoon, yung mga nagigipit, Panginoon, they will resolve, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng way, Panginoon, that you will provide for them, O Lord God, at even, Panginoon, yung generosity, Panginoon, Lord God, sa bawat iglesia, ay mangyari, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay walang magugutom, wala, Panginoon, Lord God, makakaroon ng shortage, O God. And we pray, Panginoon, that your hand, Lord God, be upon in every churches, in every leaders, Panginoon, Lord God, especially, Panginoon, Lord God, sa amin, Panginoon, O Lord God, that your hand is not short to provide, Panginoon, even, Panginoon, sa mga members. At patong, Panginoon, Lord God, ang iyong, Panginoon, blessing, Panginoon, in a form of promotion, salary increase, Panginoon, and employment, Panginoon, and many things, Panginoon, O Lord God, ay yung pagkakalob, O Lord God, sa iglesia, Panginoon, O Lord God. Even, Panginoon, Lord God, sa iyong mga lingkod ngayon, Panginoon, we pray, Panginoon, O Lord God, na ang iyo, Panginoon, Lord God, pagpapala, Panginoon, in the form of good health, Panginoon, finances, Panginoon, O Lord God, good relationship, Lord God, peace, Panginoon, and joy, Panginoon, be upon your servants and every home, Panginoon, O Lord God, na kung saan sila ay naroon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, muli, Lord God, sa mga katotohanan namin, Panginoon, Lord God, natutunan, at patuloy, Panginoon, open our eyes, Panginoon, that you will deal, Lord God, unto your servants, Panginoon, graciously, and that, O Lord God, makita, Panginoon, Lord God, ang wisdom, Lord God, ang generosity, Panginoon, ang iyo, Panginoon, guide us, Panginoon, to your leaders, O Lord God. Thank you, Father, O Lord God, for teaching us, Panginoon, sa araw mong ito. Lord, even, Panginoon, sa aming hindi, Panginoon, nakasama, Panginoon, ngayon, Lord God, during this time, Panginoon, Lord God, we remember them in prayer, at patuloy, Panginoon, that you will protect them and that they will be safe, Panginoon, and that, Lord God, we look forward, Panginoon, uli, Panginoon, sa iyo, Panginoon, opportunity, pagkaloob sa amin, that we will be learning, Panginoon, of your word, O Lord God. Thank you, Lord God, muli, Panginoon, at this time, at salamat po, Panginoon, Lord God, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, for your teaching us the things, Panginoon, Lord, that will bring us joy, Panginoon, and peace, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Pastor William, magandang gabi po. Hindi na lang po ako nag-comment pero umabot po ako sa discussion. Okay po. We will kasi kinukuha ko siya dahil kasi yung about money matters sa iglesia. Kailangan po natin mapag-usapan yan. Opo. Inabot ko po yan. So, akala ko kasi nasa lipa ka pa eh. Umabot po ako. Hinatid na po ako ni Tristan doon sa church kasi doon ko po naiwan yung sasakyan ko kanina. Doon po niya ako sinundo. Doon sa sa Alangilan o doon sa